talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossa Nova on all night. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Guys, alam niyo ba si Ma'am kanina? Nakakainis na. Napansin mo kayo. Daming Diba? Sobrang na di. Uy guys, may pending pa pala tayo. Ha? Ba't di ko alam? Bukas na pala deadline? Hindi ka kasi nag-check ng GC, magka-grupo pa nga tayo eh. Teka nga, ano ba kasi ulit gagawin dyan? Vlog lang pala about Fibonacci sequence and golden ratio. Madali lang to. Start na natin. Tara na. Hi guys! Welcome to our vlog! And for today, let's be educational muna. Let's talk about mathematics. Uy, favorite ko yan ha. Talaga ba? O sige nga, explain mo yung meaning ng mathematics in nature and in the modern world. Mathematics in nature is everything we see around us. Like pattern shapes or ratios. Kahit nga dahon, bulaklak, buildings, pagkain, lahat yan pwede natin i-measures. Kahit nga tayo part ng math eh. So, basically, math is everywhere. Kaya pala minsan ang perfect tignan ng mga bagay, no? May math pala yun? Paano kaya nangyari yun? Oo nga. Minsan, hindi din natin napapansin. Pero, alam niyo ba, for today, siguro focus muna tayo sa two big concept natin, which is yung Fibonacci sequence and golden ratio. So, girls, start muna tayo sa Fibonacci sequence. Ito yung sequence na nagsisimula sa 0 at 1. Tapos, bawat next number ay sum yung previous 2. Like this, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, and so on. Kaya din common siya sa natures kasi efficient siya sa growth. Kaya maraming plants, spirals, at patterns na sumusunod dito. For example, yung petals ng flower, madalas 3, 5, 8, 13, which are Fibonacci numbers. And even pine cones, pineapples, and sunflower seeds. Lahat sila may spiral na Fibonacci-based. Cool, di ba? Ngayon, may alam na tayo about Fibonacci. Paano naman yung golden ratio? Golden ratio? Na para bang perfect? Exactly. Marami kasi nag-interpret dito as perfect. Pero na-apply din siya in real life na. True. So, yung golden ratio is an irrational number equal to 1.618. Represented din siya as P na Greek letter. Kilala rin siya as golden mean, golden section, divide proportion. So, literal na perfect siya in terms of mathematics. At nagagamit din siya in real life sa mga architectures, arts, and musics. Guys, tingnan nyo to. So, start tayo sa very familiar sunlight. So, let's count the petals. 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? That's Fibonacci number. At syempre, wag natin makalimutan ng pineapple. Akala natin, normal lang ang diamond pattern niya. Pero kapag titignan natin yung spiral, usually may 8, 13, or minsan 21 spirals diagonal. Lahat yan, Fibonacci numbers. Guys, look even the leaf arrangement called Phyllotaxis follows a Fibonacci spirals. Yung leaf arrangement, nagbe-base siya sa 137.5 degrees, which is a golden ratio. Kaya pala kahit simpleng halaman lang ang satisfying, may math pala behind it. Grabe, di ba? Nature organizes itself talaga. Kitang-kita mo na Fibonacci is literally everywhere. Wow! Ang cool pala ng mga patterns, no? Oo nga, hindi ko man napapansin yung mga yung dati. Ngayon ko lang na-appreciate. Since nakita na natin yung patterns ng Fibonacci, paano naman yung golden ratio sa real life? Tingnan muna natin kung paano ina-apply yung golden ratio during the ancient times. Sa tingin nyo, ano yung mga ina-apply dito? Feeling ko more on arts and architectures dito ba? Ba't ako tinatanong mo? Magtanong kaya tayo ng mga angelites. I bet ko yan! Okay, let's go! Hey, si Kuya. Kuya, pwede po kayo interviewin? Sige po. Alam niyo po ba yung golden ratio? Medyo familiar po. Sa tingin ninyo, saan siya mas applicable ng ancient times? Arts, architecture, or music? Architecture. Bakit? For me, architecture po kasi parang ang perfect nila tignan and kahit from the ancient times pa, walang kupas. Okay, thank you. Ay, pwede po ba kayo ma-interview? Saan po yan?
Familiar po ba kayo sa golden ratio? Opo. Sa tingin niyo po, saan po siya mas applicable ng ancient time? Arts, architecture, or music? Sa architecture, mas connected po siya sa architecture. Bakit? Kasi po based po sa lessons po namin sa architecture and buildings na nililink po namin yung golden ratio doon. Thank you po. In fairness, ang insightful ng mga Angelites, ang galing ng mga sagot nila. Tama naman mga sagot ng mga Angelites, pero let's explain it more para mas maintindihan natin. Let's go back sa ancient times. Focus tayo sa architecture. Commonly, ina-applyan to ng golden ratio para makita kung proportionate yung height at width nila. And ang good example nito is the Great Sphinx ng Egypt, Taj Mahal ng India, tsaka Notre Dame ng Paris. Focus naman tayo sa arts. Dito naman ina-apply ang golden rectangle para mapakita ang aesthetics at visual harmony ng mga paintings nila. One good example is yung Last Supper na ginawa ni Leonardo da Vinci. Bakit kaya? Pinakita kasi ni Da Vinci na proportionate yung table and ornamental shields ng dimensions sa rooms. Galing mo talaga, tatak-Angelite ka nga. Anyways, hindi lang naman yung painting na yan. Marami pa actually, katulad na lang ng The School of Athens ni Raphael at yung The Creation of Adam and Eve ni Michelangelo. Last naman sa ancient times, golden ratio sa music ay Music? Parang ngayon pala narinig yung music na connected sa golden ratio. Pwede pala siya? Na-explain ko nga, diba? Pakinggan mo muna kasi ako. Ay, sorry. Sige, continue. Going back sa music, para siyang collaboration ng Fibonacci and golden ratio, like yung structures ng musical instruments. Example nito ay yung piano keyboards na may 13 keys, which is 8 na white and 5 na black keys. Isa pa, napansin niyo ba sa mga music na kapag bridge part na, mas intense pakinggan? That's golden ratio. Huh? Ngayon, may idea na tayo about sa ancient times. Paano naman natin ma-apply locally? Tayo sa chapel. Paano kaya naging golden ratio to? If pagmamasin mo yung loob, proportionate na talaga ito. The altares, statues, stars, and windows. And kung titignan mo yung ceiling, pati pang triangles, yung proportionate na. Ang observan mo naman, parang pinagplanuhan yung structures eh. Guys, labas na tayo. Pag nag-board na ako. Ano pa kaya pwedeng applyan ng golden ratio outcomes? Wait. Eto, yung mga pinakamalapit sa atin ay Asia Peace and Pavilion Mansion. Oh, ayun pala eh. O tara, mag-transition tayo guys. 1, 2, 3, 2, 1 pala. 3, 2, 1 pala. 3, 2, 1. Wow, ang bilis! Nasa HRP na nga tayo. Ang ganda ng structure nito na para ba nasa ancient period pa tayo. Guys, wait! May fun fact ako. Actually, inspired talaga siya sa Byzantine art and yung structure niya is a mix of a Baroque and the non-Gothic architecture. Kaya pala inspired by perfectionist ang HRP. Kaya titingnan niyo yung labas, yung arc, yung window, tsaka yung pillars, parang may divine proportion. Kaya kung titingnan niyo, may harmony sila with one another. One of a kind talaga to. Tara nga, mag-selfie muna tayo. Ano? Tara, saan pa tayo? Nasaan tayo? Wow, Pamentuhan Mansion? Parang di naman applicable to eh. Ano mo na napapansin niyo? Yung mga windows ulit, pati yung mga halaman na nakapaligid. For me, siguro yung shape niya, parang pa-rectangle siya and kung titingnan mo rito sa corner, proportionate yung right tsaka left niya. So, katulad siya ng HRP. Papansin siguro kayo, dami yung napapansin eh. Eme lang, pero tama naman mga sinabi nyo at isa rin to sa mga ancestral home na nape-preserve dito sa Angeles. Ano ba yan? Saan tayo? Kitain na natin yung mga kasama natin sa school. Gusto nyo na magic? Ayan, sama-sama na ulit tayo ha. Tapusin na natin to. So it's a wrap, guys. Nakita na natin how mathematics exists in nature, art, and architecture. So from Fibonacci patterns, petals, leaves, spirals, to the golden ratio, buildings, architecture, and music. Math isn't just about numbers. It's everywhere. And if we learn to observe, mas ma-appreciate natin ang mundo. By appreciating and observing our surroundings, nag-i-impart din tayo ng identity and environment natin. Focusing on our local heritage with these patterns or ratios, mas marami tayong malalaman at matututunan, which makes the world more fun and amazing. Thank you for watching our vlog. Bye!